Dito po sa napagkuhanan ng Yamashita Treasure, nakuha nga ang 352 gold bars, no, na 12.5 kilograms ang bawat isa. At may nakuhang Buddha na babae, isang piraso. At kabilang dyan yung mga kagamitan, mga kutsarang silver, at mga iba't ibang mga precious uncut stone, no. Nire-request po ng isa po sa ating ka-treasure hunter ang layout, no, yung lugar. Kaya atin pong ipapakita sa inyo yung layout, distansya, gaano kalalim talaga. Ito pong kanilang nahukay. Kaya tutok po kayo kasi atin pong ibabahagi sa inyo ang eksaktong layout po ng lokasyon na napaghugutan po ng Yamashita Treasure. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Isa po sa napakagandang topic ng atin pong ibabahagi sa inyo ngayon sa araw po na ito ang tungkol po sa request ng atin pong kababayang Yamashita Treasure Hunter na ipapakita natin yung layout, eksaktong lokasyon doon po sa napagkuhanan ng kayamanan sa may Quezon Province. Marami po kasing mga comments nagtatanong na ipapakita natin, dapat daw ipapakita natin yung eksaktong distansya, eksaktong lugar, yung tamang lokasyon, layout po ng area na napaghugutan ng mga gold bars, no, at yung Buddha, yung mga gamit at kabilang ang mga uncut precious stones, no, na nakuha po ng ating kababayang treasure hunter. Diyan po yan sa may Quezon Province. So napakaganda po ang ating ibabahagi sa inyo sapagkat pwede po itong magbigay ng idea, no, tungkol po sa mga sikreto pa na kaparihas nito. Ito pong kanila kasing nakuha ay posibleng maraming duplicate, maraming kaparihas. Kahit ako ay nakasaksi po ng mga iba't ibang marker na mga punong kahoy na nakalinya, no? 3 nakalinya, 3 punong kahoy na nakatriangle na punong kawayan, no? Marami po ito, kahit hindi punong kawayan ay halos parihas ang mga disenyo po ng mga ganitong klase. Kaya masasabi nating ito pong mga nakatriangle na punong kawayan, nakalinyang mga punong baliti na kahoy o ibang puno pa man na posibleng duplicate din, no, na halos ganito ang disenyo. Ito po ay nadisenyo nga ayon sa ating kababayang nakahukay. Ito nga ay kay Masaharu Huma, na isa pong Lieutenant General ng Army, Imperial Army ng mga Japanese noong Second World War. At sa utos ni General Tomoyoki Yamashita ay sumunod lamang ito pong si Masaharu Huma. At posibleng napakarami pa pong inutusan si Masaharu Huma sa buong Luzon, no? At bukod sa buong Luzon, sa Visayas at saka Mindanao ay posibleng napag-utusan din niya yung mga ibang general na involved sa pagtatago po ng Yamashita Treasure. Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito pong layout, lokasyon ng area. Ito ay ibinahagi sa atin ng atin pong ka-treasure hunter, yung lugar, no, yung lokasyon kung saan nahugot yung 352 gold bars na nagtitimbang po ng 12.5 kilos, no, bawat isa. At kabilang ang Buddha, kasama sa Buddha ang nakuha nilang kayamanan. Kaya panuorin po ninyo ito pong atin pong ipapakita sa inyo. Ito pong layout na kanya pong ipinakita sa atin. So ito po yung layout, no. Ipinadala po ito, sinare sa atin ng atin pong ka-treasure hunter na nakakuha ng Yamashita Treasure. So mapapansin natin pyramid yung layout sa aerial view, no, sa itaas. At letter Y yung design po ng sapa. Sa may malaki, isang malaking sapa at isang maliit na sapa sa left at saka sa right.
nag-letter Y nga yung sapa na yan, no? Nakasanga. At yung layout nga ay pyramidal, no? Pyramid, no? Kapag atin ili-layout. Mula po dyan, sa mismong gitna ng letter Y ay naka-pyramid ang design. At makikita natin nakalinya yung mga puno ng baliti sa gilid. At may triangular na mga puno ng kawayan sa side ng ilog. Napagitnaan siya sa nag-letter Y, no? So nasa gitna ng naka-letter Y na ilog, nakalinya yung mga sign na mga puno, no? Yung pinakadulo natin pong makikita dyan na may mga red, yung may red na nakasulat, yan po yung triangular na punong mga kawayan, no? So diyan nga ay naghukay ang atin pong ka-treasure hunter dyan po sa may mga naka-triangular na mga punong kawayan. Pero bago sila naghukay dyan, ay na-explore muna nila itong mga nakalinyang punong baliti, no? Dito sa may gitna, mula po sa gitna ng naka-letter Y na ilog na yan, ay dyan nila nakuha ang mga giveaway mismong sa puno ng baliti, no? Mga bato na meteorites, at napasuri nila positive na meteorites talaga. So hindi nga madiditik masyado kasi bato, pag tiningnan natin bato eh. At kung hindi lang mabigat ay hindi rin nila napagkamalan na treasure kasi mukhang bato nga, no? So tinabi nila sapagkat mabigat, kakaiba, makintab na bato, yun ay napasuri at positive na talaga. So dyan sa mga nakalinya na yan ay sa pinakadulo, no? Sa pinakadulo yung may red na nakasulat, nandyan nga yung pinaka-target nila na pinaghuhukayan, no? Ang tagal nilang naghukay dyan sa may gitna na yan, dyan sa may naka-triangle na mga punong kawayan, no? Dyan sa may may red na sulat. Maabot sila ng halos 2 buwan dyan na paghuhukay, ay wala daw silang makukuhang Yamashita treasure, no? So nawawalan sila ng pag-asa, no? Pero dito banda sa may mga baliti na yan ay marami silang nakuha dyan ng mga gamit, no? May mga helmet, pinakita niya yung helmet, mga lumang mga damit, no, na durug-durug na, may mga iba't ibang kagamitan na kanila pong na-recover na kanilang mga nahukay, at mayroon ding mga bomba, no? May bomba silang nakita na 6 na piraso, vintage yung sa World War II na mga bomba, no? Pero yun pala ay sa pintuan lang yun, yung bomba, no? Malayo, napakalayo yung distansya. Imagine nyo yung bawat puno na yan ay 50 meters ang agwat, no? Parang nakadesign talaga. At sa pinakadulo, kung i-compute natin yan, ay 150 meters yung pagitan po ng 1 hanggang 3 mga puno na yan. Doon sa dulo nga ay may naka-triangle na punong kawayan bukod sa mga punong baliti. So yung may nakalinya dyan na 3 punong baliti, plus mayroon pang naka-triangle na mga punong kawayan. So ang ibig sabihin yan na nakahilerang 3 at may naka-triangle pa na punong kawayan, tapos may 3 dots pa na naka-ukit sa bato. Ang ibig sabihin noon sa Yamashita Treasure Code ay 3 Yamashita Treasure, no? 3 treasure deposits nakahilera sa area. Subalit isa pa lang yung kanilang natuklasan, ang kanilang nahugot. So kwento nga niya, bago nila mahugot yan ay susurindir na nga sila sapagkat naubos na nila lahat ng markers, na ipalabas na nila yung mga squares na parang mga pansyo ng lalaki, biniyak nila, walang laman. Tapos yung mga iba pang mga markers na heart shapes, no, letter B, o mga kung ano-ano pa yung mga
ginawa ng mga Hapon na pangpahirap dun sa ilalim ay naubos na at halos maubos na rin ang kanilang lakas, no, sa paghahanap. Susurinder na sila, subalit isang opsyon na lang. Yun nga daw yung uupa sila ng high-tech na gamit, 3D scanner. So umupa sila, naditik nga na mayroon talagang laman. Subalit scattered, hindi pa mapinpoint, no? Medyo parang kalat yung metal na gold. So hindi pa matukoy, matyak kung saan talaga. So ang ginawa nila ay humukay sila ng pakanal, no? Pakanal ang kanilang hukay. Nung kanila pong kinanalan yun ng malawak, pahaba, ay umabot sila ng 50 meters, no, na pakanal. At doon nga, nung natanggal ang lupa, kasi nakahukay na sila ng malalim, ay kaya nang i-detect ng metal detector. So dinetect nila kasi naalis na yung cover na malalim, na-detect ng metal detectors yung mga gold nakahalo sa dark gray, no, na mga clay, na yung gold bars nakahalo lang sa clay na dark gray. Durog na daw yung kahon na yung mga box na kahoy. So yun po ay nakita natin doon sa pictures, although walang video, no, kasi confidential, delikado. Pictures lang ay sapat na. So nakahalo doon sa mga putik, no. At hindi naman ganun katigas, walang mga sign sa itaas, walang markers, no. Ang markers doon lang sa may mga patibong, mga traps, doon mauubusan ka talaga ng lakas. Napakahusay ang tanim. At 50 meters nga mula po dyan sa may triangular na punong kawayan, distansya doon sa mga markers ay 50 meters, no. Napakahusay ng pagkagawa. At mayroong isang sign ang kininto sa atin ng ating ka-treasure hunter, yung nguso. Sa kanila na discovery na yung nguso pala ng isang hayop na yon na nakatingin doon ay doon nakatingin mismo sa deposito. Bago nila ito na-detect ay nakuha na nila yung Yamashita treasure doon sa site. So nakuha yung mga gold bars, no, yung isang load dyan po sa nakahilirang mga punong baliti na yan sa dulo. Dyan sa may nakasulat na red, no, makikita ninyo dyan sa layout na yan. Dyan sa mga punong kawayan yan, distansya po ay 50 meters away mula po dyan sa mga nakatriangle na mga punong kawayan. So malayo, distansya talaga. Northeast, kung nakatayo ka dyan sa mga nakatriangle na punong kawayan, northeast, no, 50 meters away. Dyan nakuha ang mga ginto, 352 gold bars, isang deposito. So alam natin mayroon pa yan, posibleng sa magkabila ang gilid, no, ng ilog, or sa hilira din niya sa kabila. At dito sa may left side, sa may maliit na sapa, ay posibleng target din yung mga gilid ng mga nakaliter Y na yan na sapa, no. Kasi tatlo yung nakadesinyo na sinasabi ng mga markers. So malinaw po ang ating pinakita sa inyong layout, no. Sana po naintindihan po ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Ito pong ating naibahagi sa inyo ngayong topic tungkol po dito sa nakakuha ng Yamashita Treasure. Isang halimbawa po ito pong kanyang napagkuhanan. Talagang actual na layout yun, aerial view mula po doon sa nakahukay talaga ng Yamashita Treasure. Ito po ay totoo talaga, 100%. Yan po yung napagkuhanan, at posible po ito ay makapagbigay ng napakagandang idea doon po sa ating mga kababayang may natuklasan na mga triangular na mga punong kahoy at mga nakahilirang punong kahoy sa may gilid po ng creek o mga sapa, kalsada, na kaparihas ang itsura ng ganong klaseng aerial view. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po dito sa atin pong naibahagi sa inyo ngayon. Sa lahat po ng mga may alam, pwede po kayong mag-comments, magdagdag po kayo ng inyo pong mga pananaw tungkol po sa ating na-share sa inyo.
Sa lahat po ng bashers, haters, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-comments. Kahit po pangit ay nakakadagdag din po kayo sa view at sa engagement po ng ating channel. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po uli. Hanggang sa susunod po ang inyong ka-treasure hunter na nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.